Ito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Philippine Coast Guard patuloy na pinaghahanap ang mga tripulanteng Pinoy at Chinese national sa tumaob na barko sa Rizal Occidental, Mindoro. Exodus ng mga magsisiuwian ngayong Holy Week nararamdaman na. Mga kandidatong suportado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nanguna sa ikatlong survey ng MBC DZRH para sa Desisyon 2025. Trust and approval rating naman ni Pangulong Bongbong Marcos sumadsad sa survey ng Pulse Asia. Sa MBC TV correspondents, Barangay Tanod patay sa pamamaril sa Manapla, Negros Occidental. Sa MBC TV Sports, Alex Ayala pasok sa round of 16 sa Oiras Ladies Open sa Portugal. At sa Showbiz Pattern, kantang multo ng Cup of Joe pasok sa Billboard Global 200. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Paspasa na ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard para sa nawawalang sakay ng tumaob na barko sa Occidental Mindoro. Kabilang sa mga sakay ng water vessel ay 13 Pilipino at 12 Chinese nationals. Una sa balitang yan, si Boy Gonzales. Nagsagawa agad ng search and rescue operation ng Philippine Coast Guard matapos na tumaob ang motor vessel Honghai 16 sa karagatan sakop ng Barangay Malawaan, Rizal Occidental, Mindoro nitong hapon ng Abril 15, 2025. Ayon sa ulat ng Coast Guard Substation San Jose, may sakay na 25 crew ang nabanggit na barko. 13 dito ay mga Pilipino at 12 naman ay Chinese national. Batay sa pinakahuling datos ng PCG, 14 na tripulante ang nasagip, 6 na Pilipino at 8 Chinese. Isa naman Chinese crew ang nasawi. Habang patuloy na pinaganap ang 10 nawawala, 7 rito ay Pilipino at 3 ang Chinese. Nagpadala na rin ng dagdag na pwersa ang PCG para sa underwater search and diving operation at pagputol sa bahagi ng barko na posible may natrapang crew sa engine room. Kasabay nito nakahanda na rin ang mga oil spill containment equipment bilang pag-iingat sa posibleng pinsala sa kalikasan. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula sa PITX o PTEX, dumako naman tayo sa pinakahuling sitwasyon sa daloy ng trapiko sa South Luzon Expressway kung saan nagsisimula ng kumapalang bilang ng mga sasakyan. Mamaya pupuntahan po natin yung PITX sa report ni Giselle Ricafort. Pero unahin muna natin ang ibabalita ni Sherwin Alfaro. Kumusta na, Sherwin, ang daloy ng trapiko sa South Luzon Expressway? Sherwin? Yes, Karen, na nagsimula na dumami ang mga sasakyan palabas ng Metro Manila ngayong tanghali. Sa monitoring ng Traffic Monitoring Center ng SLEX Mates ay makikita ang mataas ng volume ng mga sasakyan pagpasok ng turbina exit ng South Luzon Expressway kung saan ay nagsimula na bumagal ang daloy ng mga sasakyan ngayong tanghali. Yung pagbabagal ng ng traffic dahil sa mataas na volume ng sasakyan ay may pag-iembudo pa to pagdating sa may Kalamba Bagamban Bridge dahil mula sa 4-lane ay magiging 2-lane sa lamang ang kalsada dahil sa ongoing expansion project ng South Luzon Expressway. Ang 2-lane traffic sa southbound lane ng South Luzon Expressway ay mararamdaman ang pagpasok ng LIFC na magiging 4 na linya muli. Kung saan ay pagdating dito ay magluluwag muli yung daloy ng trapiko. Kanina bago magtanghali ay nakapagtapos
nagtala ng multiple vehicle collision malapit sa Maya Turbina exit kung saan tatlong sasakyan ang nagkatukuran sa traffic. Kumalat umano ang gulong sa unahan ng van na siyang naunang huminto. At ito ang dahilan kung bakit nagkatukod-tukod yung ilang sasakyan sa kanyang likuran dahil sa naturang aksidente. Mabilis naman ng FLEX Mate na naitabi ang mga sasakyan at walang nasaktan sa naturang pangyayari. Bago tayo umeringay lamang, isang talpukan na naman ang nangyari sa parehong spot sa San Juan Viaduct malapit sa Turbina exit ng South Luzon Expressway. Sa video makikita ang dalawang sasakyan na nagbanggaan dahil sa merging ng mga sasakyan sa traffic sa may bahagi ng San Juan Viaduct. Mula kaninang umaga hanggang ngayong tanghali, umabot na sa 4 ang naitalang minor accident sa bahaging ito ng San Juan Viaduct kung kaya't iba yung pag-iingat ang paalala sa atin ng South Luzon Expressway Mate. Mula dito sa Traffic Monitoring Center ng FLEX Mate o Manila Toll Expressway System Incorporated sa Silangan Exit, para sa Semana Santa 25-25, Meter 8 special coverage, RS number 6, Sherwin Bata Altaro, para sa MBC Network News, Meter H, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Sherwin Bata Alfaro. Samantala, nagsagawa naman ng joint inspection sina NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin at QCPD Director Police Brigadier General Melcio Buslig sa mga terminal ng bus sa EDSA Cubao. Ito'y bahagi ng programa ng kapulisan na tiyakin ang kaligtasan ng mga mananakay na bibiyahe pabalik ng probinsya ngayong Semana Santa. Magbabalita si Val Gonzales. Pinangunahan ni na NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin at QCPD Director Police Brigadier General Melcio Buslig Jr. ang inspeksyon ng pulisya sa mga terminal ng bus ngayong Miyerkules Santo. Unang tinungo ng dalawang general ang Victory Liner na patungo ng iba't ibang probinsya sa Central at Northern Luzon. Ang inspeksyon ay bahagi ng pagtitiyak ng Philippine National Police na ligtas at mapayapa ang pagbiyahe ng mga pasahero. Ayon kay Major General Aberin, mahigit 10,000 bilang ng police personnel ang kanilang ipinakalat sa iba't ibang mga terminal ng bus at mga vital installations dito sa Metro Manila. Kinausap din ni na General Aberin at General Buslig ang mga tsuper at konduktor para masigurong magampanan ng mga ito ang mahalagang tungkulin sa pagmamaneho. Bukod sa Victory Liner ay pinuntahan din ni na Aberin at Buslig at iba pang mga opisyales ang 5-star bus terminal na halos mapuno na ang waiting area ng mga magsisiuwing mga pasahero. Sabi ng dalawang general, wala namang natatanggap ang PNP na banta sa paggunita ng Semana Santa at sa mga aalis ng kani-kanilang mga bahay at uuwi ng probinsya. Mayroong paalala at payo si General Aberin. I-remind ko po ulit na yung mga alis po sa kanilang bahay, siguraduhin po na nakakandado at nakapadlock po yung mga bahay natin. At yung mga nakasaksak po sa kuryente, alisin po natin para makaiwas po tayo sa sunog. Kung maaari ay ipagkatiwala o ipagbilin po natin yung ating kabahayan sa ating mga kapitbahay at mga kaibigan or kamag-anak po na pinagkakatiwalaan po natin para nang sa ganon ay nakakatiyak po tayo na ligtas po ang ating kabahayan. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula sa Quezon City, dumako naman tayo sa PITX. Pumalo na sa higit 1.1 milyon ang dami ng mga pasahero na dumagsa sa nasabing terminal sa kasagsagan ng Holy Week Exodus ngayong Miyerkules Santo. Ang mga pinakahuling update sa PITX ihahatid live ni Giselle Ricafort. Giselle, kamusta na dyan? Yuel, pakapal na ng pakapal yung bilang ng mga kababayan natin na dumarating dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange para nga umuwi sa kanilang mga lalawigan. Higit 1.1 milyong pasahero na yung dumaan dito sa terminal simula Abril 9, pinakamarami yung naitala kahapon, Martes Santo, na may higit 178,000 mga mananakaya. Ayon kay Colin Talbasang, Senior Corporate Affairs Officer ng PITX, 137,000 yung mga biyahero rito hanggang 6 p.m. lang yan kahapon. Habang hanggang kaninang alas 11 naman ng umaga,
mahigit 153,000 na mas mataas sa parehong oras sa mga nakalipas na araw. Bagamat fully book na yung karamihan sa mga biyaheng Bicol, walang halos pila sa mga ticket counter yung mga nagwo-walk-in na ilang minuto lang ay nakabibili na agad ng kanilang mga tiket. Ayon sa dispatcher na si Mark Ilar, mamaya pang alas 5 ng hapon o alas 6 ng gabi pinakadagsa yung mga biyahero dahil maraming may trabaho pa rin hanggang mamaya at hahabol lamang pauwi sa kanilang lalawigan. Wala na rin daw yung 3 oras na delay sa ilang biyahe o dating ng mga bus mula sa Bicol. May ilang bus line naman kagaya ng JBH Transport at RU Diaz. Yung maluwag pa ang schedule ng mga bus nila na walang aircon, partikular yung mga biyaheng Pilar Sorsogon, Pio Duran Albay, Sorsogon City, Sorsogon, Tabaco City Albay, gayon din sa Tiwi Albay. Ngayong araw inaasahan yung peak ng mga pasahero dito sa terminal na tinatayang higit sa 200,000 at sa kabuuan nga ay 2.5 milyon yung mga biyaherong daraan dito sa buong mahal na araw hanggang sa pagbabalik nila dito sa Capital Region. Halos 150 tauhan ng MMDA Road Emergency Group yung nakaposte dito sa loob ng PITX para tumugon sa mga kababayan natin na mga ngailangan kung sakalin ng atensyong medikal. Wala pang naitatalang emergency o anumang untoward incident dito sa terminal. Pakinggan natin yung ilang bahagi ng ating nakapanayam. Sa pagkuha po ng ticket, hindi naman ako nahirapan kasi hindi naman siya kahit na walk-in, okay naman, maayos naman ang nila sa papuntang Sorsogon kasi kaya naman po kasi unahan talaga ng ticket. Mga kalibot na yun. Pagbansa ko ng ticket. pauwi po ng ma'am? Bicol. Mula dito sa PITX na halos hindi na mahulugan ng karayom itong pinaka-entrance sa mga kababayan natin na patuloy yung bugso, yung dating pauwi ng lalawigan. Para sa MPC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa PITX, maraming salamat, Giselle Ricafort. Kasabay ng inaasahang bugso ng pasahero ngayong Miyerkules Santo, inanunsyo ng Toll Regulatory Board na bukas pa rin ang cash payment sa mga expressway. Paalala ng TRB, dumaan sa kaukulang cash lane upang makaiwas sa mabagal na daloy ng trapiko. Narito ang ulat ni Kyle Bulyas. Ipinaalala ng Toll Regulatory Board sa mga motoristang bumabiyahe ngayong Semana Santa na pinapayagan pa rin ang cash payment sa mga expressway. Sa panayam ng DZRH, sinabi ng tagapagsalita ng TRB na si Julius Corpus na temporarily deferred ang pagpapatupad ng cashless payments. Ito'y makaraang suspindihin ito ni Transport Secretary Vince Dizon para makapagsagawa pa ng mas malalimang pag-aaral sa bagong payment scheme. Sa datos ng TRB, nasa 3 hanggang 5% na lamang ng mga motorista ang wala pa ring radio frequency identification o RFID, habang nasa 4% naman ang may RFID na pero paminsan-minsan pa ring nagbabayad ng cash. Kaugnay nito, hinimok ni Corpus sa mga motoristang magbabayad ng cash na sa mga designated cash lanes sila magtungo upang maiwasan ang pagbagal ng daloy ng trapiko sa mga toll gate. Samantala, tiniyak naman ni Corpus na nakahanda na ang mga expressway sa buong bansa para sa inaasahang Carmageddon ngayong Miyerkules Santo. Nakaantabay pong mga medical personnel, ambulance, may mga mekaniko, may mga toll personnel sa ating mga toll plazas at mga ambulance sellers, may mga tow trucks na pre-positioned, may mga fire trucks na on standby din kung sakaling kinakailangan. May mga quick reaction teams na tutulong dito sa ating distressed motorists. At yun nga po, maraming measures gaya ng counterflow measures kung kinakailangan na kailangan ibigay sa ating motorista kung nagbibigyan na po ang daloy ng traffic. Ipinaalala rin ni Corpus na tandaan ng mga motorista ang mga hotline number sakaling kailanganin nila ng tulong. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa mundo ng tennis, patuloy ang pagpapakitang gilas ng Filipina tennis star na si Alex Ayala sa international scene matapos umabante sa round of 16 sa Oras Ladies Open sa Portugal. Tinalo ni Ayala ang kalaban mula Netherlands para mapatunayan ang pagiging top seed sa torneo. Ang naging laro sa report ni Millie Borja. Matapos maantala ng ulan ng isang araw, mabilis na tinalo ng Filipina tennis star na si Alex Ayala ang laban kontra kay Anouk Evermans ng Netherlands 6-3, 6-4 sa round of 32 ng Oeiras Ladies Open sa Portugal. Bilang top seed sa torneo, inaasahang mangunguna si Ayala, pero nagbigay ng hamon si Evermans sa ikalawang set kung saan umabante ito sa score na 4-2 bago tumigil ang laro dahil sa ulan. Pagbalik ng laban kinaumagahan, agad na bumawi ang 19-year-old Filipina tennis star at nakahatak ng 4 na sunod-sunod na games para tuluyang isara ang panalo. Samantala, maliban sa singles, sasali rin si Ayala sa doubles kasama ang Amerikanang si Katie Volinets, ang kanyang katunggali noong Miami Open na kanyang natalo sa first round. Papasok sa doubles bilang unseeded pair pero sila ang top 2 seed sa singles draw ng torneo. Ang Oeiras Ladies Open ay unang torneo ni Ayala matapos ang kanyang semifinals finish sa Miami Open. Handa na rin siyang lumahok sa kanyang kauna-unahang Grand Slam sa Roland Garros sa susunod na buwan. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Senatorial bets ng PDP laban, Duterte slate bumandera sa ikatlong bugso ng MBC DZRH pre-election survey. Sa MBC TV Global, Chinese President Xi Jinping lumipad sa Vietnam para sa Multilateral Trade Agreement. At sa EO ngayong Semana Santa, ano nga ba ang tunay na diwa ng Visita Iglesia? Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, kamustahin naman natin ang sitwasyon sa mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport, partikular ang ating mga kababayan na mangingibang bansa. Kasama na po natin sa ating linya si Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Ma'am Dana, magandang tanghali po. Yuel Reyes po at Karen Oyong. Magandang hapon po, Ma'am Dana. Hello, magandang araw po sa inyo. Hello, ma'am. Ma'am, kumustahin lang po namin, kumusta na po ang traffic flow o human foot traffic ayan po sa NAIA Terminal 3? Yeah, so far po medyo madami-dami na yung mga bumabiyahe po today at NAIA sa mga susunod na araw, particularly siguro bukas, mas tataas pa yan. Ang ating projection po, around 50,000 travelers, departures po, at 50,000 arrivals ang makikita natin in the next few days because of the long holiday. Yung pong nakita natin yung improvement, itong pila po natin sa immigration counter, Ma'am Dana, ito po bang lahat ng, ibig sabihin po nito, lahat ng available natin na immigration counter ay may tao po tayo na handang tumugon sakaling biglang bumuhos bigla yung ating po mga pasahero? Yes, in full force po ang ating mga tauhan dyan po sa mga paliparan natin. Actually, nagdagdag pa po tayo ng additional 48 frontliners as augmentation team po to assist doon sa pagproseso po ng malaking bilang ng mga babiyahe natin. Tingin po natin malaki rin yung natulong ng expansion po ng immigration area. Kung maalala nyo po, nagkaroon po ng expansion, nagkaroon ng separate na OFW wing dyan po sa NAIA Terminal 3, which added 12 workstations and it's processing siguro more than 3,000 passengers. So malaki po yung naitulong nun to lighten the load doon sa regular immigration area. Speaking of mga OFWs, Ma'am Dana Sandoval, Ma'am,
isa sa mga seasons din po na uwian po ng mga OFWs aside from the Christmas season po, ano. Correct me if I'm wrong, ma'am. Tama po ba? Itong Holy Week, yung Semana Santa, kumusta po ang ano pong obserbasyon ninyo? Marami po bang mga dumating ng mga OFWs po natin to spend their Semana Santa o Holy Week dito po sa ating bansa? Lagi po yan, basta long weekend, Kapaskuhan, Undas, Semana Santa, marami po tayo mga kababayan OFW na umuwi to spend time with their families. At the same time po, marami din po yung pamilya na umaalis papunta po ng iba't ibang particularly Asian countries para mamasyal po. Kasi mukhang tinitake advantage ng families ngayon yung muling pagsigla ng international travel. Mukhang back to normal na po lahat. Marami ng flights, madali na ulit bumiyahe. So, sinasamantala po ngayon ng maraming pamilya yung opportunity to spend time together sa ibang bansa. Kapag ganito po bang panahon, Ma'am Dana, inaasahan natin na marami yung pamilya talaga na mangingibang bansa, ano? Marami rin nangangamba na baka bigla silang ma-offload o hindi matuloy yung kanilang pinapangarap, pinag-ipunang flight o mga trips. Ano po ang direktiba ninyo ng ating pong pamunuan sa Bureau of Immigration, particular po sa mga frontliners natin, at advice na rin po para sa mga bibiyahe? Yes, for regular tourists po, wala po silang kailangang ipangamba. Kung makikita nyo po kahit on social media, medyo maganda-ganda na po yung nakukuha natin na feedback doon sa services natin sa paliparan. Kasi nag-implement po tayo dyan ng maraming changes in terms lalo of the way our frontliners are communicating with the public. So, wala pong kailangan ipangamba yung mga regular po na turista. Kailangan lamang po nila ang kanilang passport, round-trip ticket at visa kung may visa requirement doon sa bansang pupuntahan. Ang tinitingnan po talaga ng ating mga tauhan doon ay yung mga maaaring gumagawa ng mga illegal means upang lumabas po ng bansa at illegal pong magtrabaho. Pero siguro reminder din dun sa mga kababayan natin that will be traveling. Expected po na talaga natin na maraming babiyahe sa mga susunod na araw. So we are highly recommending for them to be there at least 3 hours prior to their flight. Dire-diretso na po ng check-in. After check-in, diretso na po sa immigration area para maging smooth po ang travel. Kung nais po nilang i-enjoy yung mga facilities ng ating paliparan like the restaurants, the coffee shop, shopping doon sa paliparan, they can add a little bit more time doon sa 3-hour allotment. Pero yung 3 hours na yun, i-reserva na po nila doon sa proseso of checking in and going through immigration and going to the boarding gate. So, aside from that, Ma'am Dana, ano po ba yung inyo rin pong tututukan o talaga naman pong binabantayan ng Bureau of Immigration at mga tauhan po natin dyan sa mga paliparan? Lalo na po, nabanggit nyo po yung mga scams, yung mga pwede pong mabiktima ng human trafficking, yung mga palabas po ng bansa going to work di umano. Ano po ba yung direktiba nyo rin po and ano po yung inyong tinututukan para masiguro po na wala pong makakalusot po? Yes, until now, meron pa rin po na mga nag-attempt na bumiyahe illegally as regular tourists. But the end goal is really to work illegally sa iba pong bansa. Yan po ang tinututukan natin ngayon. All the security measures are in place for our frontliners para tingnan po yung mga red flags, yung mga possible na trends na ginagawa po ng mga victims of human trafficking, pati po yung mga gumagamit ng mga falsified documents and fake na mga papeles po upang makalabas po ng bansa. Finally, Ma'am Dana, inyo na lang pong mensahe sa ating mga tagapakinig at tagapanood, lalong-lalo po sa mga kababayan po natin na lalabas o papasok ng bansa galing po, of course. Na excited na sa kanilang mga trips. Yes, dahil Holy Week nga po, long weekend. Ma'am Dana, please go ahead. Opo. Sa mga susunod na araw po, aasahan natin na talagang marami ang babiyahe po. Kaya we are requesting na konting pasensya sa ating mga kababayan. Let's arrive at the airports early at makakaasa naman po kayo na in full force of Bureau of Immigration doon po sa ating mga paliparan para pagsilbihan po yung mga babiyahe. Makikita niyo po ang mga ating operations sa Facebook page po natin. Naglalabas po tayo dyan every 2 hours kapag holiday season.
ng operations po natin sa paliparan upang makita niyo po kung marami ng tao or kakaunti yung tao. So you can allot ample time for dun sa pagpunta po ninyo sa airport. And rest assured po na ang ating mga tauhan ay nandyan po 24/7 para magbigay po serbisyo sa mga bumabiyahe ngayong Holy Week. Panigurado, wala na naman din tulugan yung mga kasama natin sa Bureau of Immigration. Oo nga, Ma'am ma'am. Dana Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Maraming salamat po. Thank you po, ma'am. Salamat po. Mabuhay po kayo. Samantala, sa iba pang mga balita, halos isang buwan bagong eleksyon, muling bumandera at umarangkada sa third wave ng pre-election survey ng MBC DZRH ang PDP laban senatorial bets na sina Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa. Habang tabla naman sa huling pwesto sa Magic 12 sina Senator Amy Marcos at si former Senator Bam Aquino. Una sa balitang yan si Rose Babiera. Nangunguna ang mga senatorial bet ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikatlong wave ng pre-election survey ng Manila Broadcasting Company DZRH para sa senatorial midterm election 2025 na inilabas ngayong araw. Nananatili sa unang pwesto si re-electionist Senator Christopher Bongo na may 63.16% voters preference. Sinundan naman siya ng kaalyado na si Senator Ronald Bato de la Rosa na dati nasa 12 at 6 place sa una at ikalawang wave ng survey. Tabla naman sila sa datos na 50% ni ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na kung matatandaan ay nanguna sa mga nakaraang survey. Napanatili rin ang mga dating senador na si Panfilo Ping Lacson na may 42.9% at dating Senate President Vicente Tito Soto III na may 41.77%, pati ang broadcaster na si Bienvenido Ben Tulfo na may 40.08% ang kanilang mga pwesto sa upper bracket ng survey na halos nagpapalit-palitan lang ng posisyon. Mapapansing patuloy rin ang pag-angat ng pwesto sa survey ni Congresswoman Camille Villar na ngayon nasa ikapitong pwesto na may datos na 39.7%. Sinundan siya ni na former Senators Lito Lapid at Pia Cayetano sa ikawalo at ikasyam na pwesto. Mula sa 12th place, dalawang pwesto naman ang tinalo ni Senator Bong Revilla na ngayon nasa ikasampung pwesto na. Habang consistent naman si Makati Mayor Abby Binay sa ikalabing-isang pwesto. Sa unang pagkakataon, nakapasok din para buuin ang tinatawag na Magic 12 ang presidential sister na si Senator Amy Marcos. May malalaking paggalaw rin na naitala sa mga susunod na pwesto. Laglag na sa top 12 si Senator Manny Pacquiao at labas man sa 12, pasok pa rin sa top 20 ang itunuturing na oposisyon na si former Senators Bam Aquino at Francis Kiko Pangilinan na nasa ika-13 at 17 pwesto. Habang 6 na pwesto ang itinaas ni Sagip Party List Representative Dante Marcoleta, taliwas sa 4 na pwesto na ibinaba ng komedyante na si Willie Revillame. Ayon kay Mr. Eleuterio Gutierrez, President and CEO ng Imirto Research Services Incorporated, malaki ang epekto ng mga pangyayari at political climate sa bansa sa mga naging paggalaw na ito. Isinagawa ang survey sa 5,500 katao sa lahat ng rehiyon sa bansa noong April 12 hanggang April 14. Face-to-face na isinagawa ang survey kung saan binigyan ng mga tumugon na random na pinili ng mga sample ballot para masuri ang voting situation. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa gitna naman ng tila political wars sa pagitan ng mga Marcos at Duterte matapos ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte, sumadsad sa 25% ang approval rating ng mga Pilipino kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Habang si Vice President Sara Duterte na nahaharap sa kanyang impeachment case, ang siya pang sumirit sa naturang rating. Ang datos mula sa Pulse Asia tinutukan ni Rovic Manuel. Sumadsad nitong buwan ng Marso 2025 ang trust and approval ratings ni Pangulong Bongbong Marcos batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Ayon sa resulta ng survey, makikita na bumaba sa 25% ang approval rating ni PBBM mula sa dating 42% noong Pebrero o katumbas ng 17 points na pagbaba. Sa disapproval rating naman o hindi pagsang-ayon sa Pangulo, tumaas ito ng 53% o katumbas ng 21 points. Lumabas din sa survey ang pagsadsad ng trust rating ng Pangulo mula sa 42% na naging 25% nitong Marso. Ibig sabihin, majority ng mga Pinoy o halos 54% ang may markang distrust sa Pangulo na tumaas mula sa dating 32%.
Samantala mula naman sa 4 na matataas na opisyal ng gobyerno sa survey, nakakuha naman ng mataas o majority approval rating si Vice President Sara Duterte na may 59% na marka habang 61% naman ang trust rating nito. Ito ay sa kabila ng pagkaka-impeach dito ng Kamara na nakakuha ng higit 200 pirma mula sa mga mababatas. Samantala, nanguna naman sa mga pangunahing concern ng mga Pilipino o 7 sa bawat 10 Pinoy ay ang inflation rate, sumunod ang issue sa korupsyon, paglaban sa kriminalidad at ang kahirapan. Ginawa ang survey mula noong March 23 hanggang 29 sa 2,400 adult Filipinos. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tila naglalagablab kahapon ang Los Baños, Laguna sa pagpalo ng heat index sa delikadong 50 degrees Celsius. Pinakamataas na naitala ngayong taon. At ngayong Miyerkules Santo, tinatayan ng pag-asa na posibleng maulit ang nakakapasong init sa parehong probinsya ngayong tanghali. Maglalaro naman sa 44 to 47 degrees Celsius ang heat index sa San Ildefonso sa Bulacan. Gayon din sa ilang bahagi ng Tarlac, Cavite at sa Batangas. Higit 40 degrees Celsius din ang madaramang init dito sa Metro Manila. Bunsod pa rin ito ng mainit na easterlies na siyang tanging weather system na umiiral at patuloy na iiral sa buong bansa hanggang sa pagtatapos ng Semana Santa. Para sa mga magbibisita iglesia naman bukas, siguraduhing magbaon ng tubig, bimpo at magdala ng payong. Sa iba pang mga balita, formal nang sinampahan ng reklamo ng Commission on Elections si Pasig Congressional Candidate Attorney Christian Ian Sia ng petition for disqualification. Ayon kay Director Sonia Bea V. Lozada, hepe ng Task Force SAFE, kaugnay ito ng dalawang magkahiwalay na pahayag ni Sia sa kampanya kamakailan ukol sa mga solo parent at body shaming na kapwa paglabag umano sa anti-discrimination policy. Hihilingin naman ng Task Force SAFE na suspindihin ang proklamasyon ni Sia kung ito ay mananalo sa eleksyon. Una nang pinadalhan at pinagpaliwanag ng COMELEC si Sia sa kanyang naging pahayag kung saan idinepensa nito ang freedom of speech at wala umano siyang layunin na i-discriminate, i-exclude, restrict, demean o harass ang mga babae na solo parents. Nagsimula na ang pag-iikot ni Chinese President Xi Jinping sa mga bansa sa Southeast Asia, kung saan ang first stop nito ay ang bansang Vietnam. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Nasa Vietnam na si Chinese President Xi Jinping para sa nakatakdang 2-day multilateral trade agreement kasama ang nasabing bansa. Ito ay sa kabila na nagpapatuloy na trade war sa pagitan ng China at US kung saan magugunit ang itinaas pa ni US President Donald Trump sa 145% ang taripa. Base sa kanilang joint statement, maninindigan raw umano ang dalawang bansa sa pagsusulong ng multilateralismo sa kabila ng kinakaharap na pagsubok sa pandaigdigang sitwasyon. Para naman kay Trump, nakapokus raw umano ang diskusyon ng dalawang bansa sa mga usaping maaaring makasama sa Estados Unidos. Ngunit nilinaw niyang hindi niya sinisisi ang mga ito sa pagkakaroon ng naturang pag-uusap. Samantala, napag-alamang sistematikong ginagamit bilang sandata sa digmaan sa Sudan ang panggagahasa o rape. Yan ang iniulat ng United Nations Women matapos makitaan ng 288% na pagtaas sa demand para sa life-saving support para sa mga biktima ng panggagahasa at karasang sexual sa nasabing rehiyon. Ayon kay UN Women Regional Director Anna Mutavati, nagmistulang battleground ang katawan ng mga kababaihan na biktima ng giyera, ngunit hindi pa tukoy kung anong puwersa ang may responsable sa akto ng pang-aabuso. Anya, tip of the iceberg pa lamang raw ito at maaring mas marami pang kaso ng pang-aabuso ang naitatala sa nagpapatuloy na digmaan. Sumiklab ang nasabing digmaan noong 2023 sa pagitan ng puwersa militar ng Sudan at ng Paramilitary Rapid Support Forces, bunga ng pagguho ng pag-asa para sa paglipat sa isang pamalaang sibilyan. Sa iba pang balita, nakatakda naman ngayong buwan ang canonization ng pinakabagong santo ng Simbahang Katolika na si Blessed Carlo Acutis. Ito ang kinumpirma ng Vatican na sa darating na ika-27 ng Abril ay gaganapin ang canonization day ng nasabing binata.
Inaasahang dadalawin ito ng libo-libong mananampalataya mula sa iba't ibang panig ng mundo, partikular na ng mga kabataan. Ipinanganak si Akyutes taong 1991 at pumanaw sa edad na 50 noong 2006, dahilan para kilalanin ito bilang kauna-unahang millennial saint ng simbahan. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, hindi pa man sumasapit ang Huwebes o Huwebes Santo, higit sa 500 pasyente na agad ang nasoklolohan ng Philippine Red Cross. Ayon sa PRC, karamihan dito ay mga nahirapan sa paghinga. Narito ang ulat ni Edniel Parosa. Wala pa man ang pinakadagsaan ng mga biyahero at bakasyonista sa long weekend. Nakapagtala ng Philippine Red Cross na higit sa 500 pasyenteng naalalayan ngayong Semana Santa. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni PRC Safety Services Manager J. Lord Abrigado na 524 patients na ang nare-respondihan ng hanay mula noong Biyernes. Kabilang dito ang mga nakaranas ng hirap sa paghinga at iba pang problema sa siksikan, pero wala pa naman umanong major incident gaya ng pagkalunod. Karamihan po ng aming mga kinator ay vital signs monitoring, lalo na po yung mga senior citizens sa mga bus terminal. At kaugnay dito, ang mga cases po na kinator po namin ay yung pananakit ng kanilang katawan, paninikip ng dibdib, pagkahilo, iyan doon sa ating mga bus terminal dahil sumisikip na nga po at maraming tao at mayroong mga bus terminal na walang sapat na upuan. Ginawa ni Abrigado ang pahayag kasabay ng paalala sa mga magsuswimming na maging pamilyar sa kanilang mga papasyalan. Batid kasi ng Red Cross ang datos ng otoridad kung saan higit 20 ang naitalang drowning incident noong 2024, bagay na iiwasan din ngayon ng Philippine National Police. Kung tayo ay babiyahe para magbakasyon, alamin natin kung saan ang pinakamalapit na ospital, pinakamalapit na police station, at syempre alamin natin kung nasaan ang mga first aid station ng Philippine Red Cross. Nagpakalat na ng 1,840 volunteers ang Red Cross sa 375 first aid stations at 137 welfare desks sa buong bansa. Naka-heightened alert ang humanitarian aid group hanggang sa 21 ng Abril. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, panibagong achievement ang nakamit ng OPM band na Cup of Joe. Ang kanila kasing hit song na Multo, nakapasok lang naman sa Billboard Global 200. Kabilang nga sa mga naungusan nito ang collab song Handlebars ni na Blackpink Jennie at Dua Lipa. Gayon din ang Toxic Till the End na isa pang Blackpink member na si Rose. Narito ang Showbiz Report. Isa ka rin ba sa mga LSS o Last Song Syndrome sa kantang Multo ng Cup of Joe? Ang hit song na yan ng OPM Band umalagwa na rin sa international charts. Patunay dyan nang makapasok ito sa Billboard Global 200 this week. Ang sinasabing mapanakit anthem ng netizens nasa top 181. Magunitan ang kantang Multo ay inirelease ng Cup of Joe last year. Pero bukod sa achievement na ito, panibagong milestone rin ang nakamit ang banda sa music streaming platform na Spotify matapos naman umabot sa mahigit 8.3 million ang kanilang monthly listeners, kung saan mayroon ng 60 million streams ang Multo. Ang Cup of Joe na nagmula sa Baguio City ay binubuo ni na Gian Bernardino, Rafael Ridao, Gabriel Fernandez, Sen Gareza at CJ Fernandez. Bukod sa Multo, ilan pa nga sa mga pinasikat na kanta ng Cup of Joe ay Tingin, Estranghero at Misteryoso. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik, maitom sarangani niyanig ng magnitude 5.7 na lindol. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Niyanig ng malakas na magnitude 5.7 na lindol ang karagatang sakop ng Maitom, Sarangani kaninang 5:42 ng umaga. Sa inisyal na datos, ibinaba ang intensity ng lindol mula 5.8 na naramdaman sa maraming lugar. Pinakamalakas na intensity 4 ang naramdaman sa Kiamba, Sarangani, Tibuli, Banga, sa Soralia at Tupi sa South Cotabato. Nagbabala ang FIVOX na magdudulot ito ng pinsala at masusundan pa ng aftershocks. Kinalampag naman ni Senator Grace Poe ang mga transportation agency para sa mas mahigpit na pagpapatupad ng batas trapiko laban sa kabi-kabilang aksidenteng naitatala sa kalsada. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Nakababahala na ang mga sunod-sunod na malagim na aksidente sa mga lansangan na nagresulta sa pagkamatay ng ilan na dapat lang matugunan. Ito ang inihayag ni Senator Grace Poe kasabay ng pagdagsa ng ating mga kababayan sa mga lansangan dahil sa Holy Week break. Hinimok nito ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na maigpit na ipatupad ang mga batas trapiko upang maiwasan o mabawasan ang mga aksidente sa mga lansangan. Ayon kay Poe, dapat ay may koordinasyon ng mga transportation agencies sa mga local government units o mga LGUs para sa maigpit na implementasyon ng mga batas trapiko. Bilang isa sa mga remedyo, muling iginit ng Senador ang pag-aproba sa kanyang panukalang batas para sa pagbuo ng Independent Transportation Safety Board. Ito ang magsasagawa ng komprehensibo at mabilis na investigasyon batay sa mga ebidensya sa mga nangyaring aksidente sa mga lansangan. Iginit ni po na anumang buhay na mawala dahil sa mga aksidente sa mga lansangan ay hindi na kailanman maibabalik pa. Nitong mga nakalipas na linggo ay sunod-sunod ang mga aksidente sa mga lansangan sa iba't ibang bahagi ng bansa na ikinabahala ng Senador. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Panalo ang Trabaho Party List hindi lang sa puso ng mga manggagawang Pilipino kundi maging sa mga residente ng mga pangunahing lungsod sa Metro Manila. Nagbabalik si Edniel Parosa. Nakakuha ng suporta ang 106 Trabaho Party List sa mga lugar na tinaguriang vote-rich na lungsod sa bansa. Inikot na 106 Trabaho Party List kamakailan kasama ang nominee na si Ninay Chavez, ang Distrito 1 sa Tondo, Maynila, kung saan kasama rin nila ang Team Yormes Choice. Kalaunay pumunta naman ang 106 Trabaho Party List sa Caloocan kung saan itinaas din na Congressman Oka Malapitan at Mayor Along Malapitan ang kamay ni 106 Trabaho Party List First Nominee at Attorney Johan Bautista. Si Kagawad Nelson De Vega na may nag-ikot sa probinsya kung saan niya ipinaalam sa publiko ang mga gagawing reforma ng 106 Trabaho Party List para sa mga manggagawang Pilipino. Batay sa talaan ng COMELEC, mahigit sa 1.1 milyon na mga rehistradong botante sa Maynila, higit 765,000 naman sa Caloocan, habang ang probinsya ng Laguna ay mahigit 2 milyong rehistradong botante. Prioridad ng 106 Trabaho Party List sa kanilang mga plataforma ang mapalakas ang karapatan ng mga manggagawa, mabigyan sila ng sapat na sahod at benepisyo at patas na oportunidad sa paghahanap buhay. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kambal naman na pagkamatay ang sinapit ng isang barangay tanod at isang motor rider sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril at aksidente sa kalsada sa Negros Occidental at Bataan. Ang mga detalye tutukan sa back-to-back reports ng ating provincial correspondents na sina Rex Cantong at Danny Kumilang. Patay ang isang barangay tanod matapos pagbabarilin kaninang umaga Miyerkules Santo sa barangay Punta Salong, bayan ng Malapla, Negros Occidental. Ayon kay Police Major Robilito Mariano, hepe ng Malapla PNP, kinilala ang biktima kay Grace Rabala, 47 anyos, residente ng nasabing lugar. Dagdag pa ni Mariano, natutulog si Rabala sa taas ng kanyang tricycle nang ginawa ang nasabing pamamaril. Na-recover sa isina ng insidente ang 4 na empty shells o basyo ng 9mm pistol.
tinitingnang anggulo sa nasabing krimen ay ang kanyang trabaho bilang barangay tanod dahil maraming nakaaway si Rabala related sa kanyang trabaho. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasawi agad ang isang rider matapos sumalpok ito sa nakaparadang fire truck alas 2:20 na madaling araw sa sitio Malaking Bato, Barangay Babatang, Abukay, Bataan. Kinilala ng Samal PNP ang biktima na si Lee Regan Soleta Calario, 22 anyos, residente sa nasabing barangay. Ayon sa paunang investigasyon ng Samal Municipal Police Station, habang binabagtas ng biktima ang patungong barangay Gugo Samal, nasakay ito ng kanyang Mio 125 single motor, ay aksidente niyang nabangga ang nakaparadang fire truck ng Samal sa kanang bahagi ng karsada dahilan upang magtabo ito ng matinding pinsala sa ulo at katawan. Agad na isinugod si Soleta sa Orani District Hospital, ngunit idideklarang dead on arrival ng sumuring attending physician. Ayon sa saksi, hindi umano ito napansin ng biktima dahilan upang ito ay sumalpok sa nakaparadang fire truck. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakagawian na ng mga Katolikong Pilipino ang makiisa sa Visita Iglesia tuwing Huwebes Santo matapos ang misa ng huling hapunan. Sa panahong ito, magdamag na nakabukas sa mga simbahan para sa mga nais mag-alay ng panalangin sa oras ng pagtatanod sa banal na sakramento. Pero higit sa pag-aalay ng dasal, naniniwalang isang pari na ito ay isang paraan ng pakikiramay sa Kristong nagpakasakit sa krus. Pakinggan ang pahayag ni Reverend Father Oliver Yalo sa Expert's Opinion Report na ito. Iba-iba ang paraan ng mga Katolikong Pilipino para gunitain ang Semana Santa. May nangungumpisal, may nagpepenitensya, nagso-social media detox. Pero isa marahil sa tradisyon na matagal nang nakatatak sa kulturang Pinoy ay ang Visita Iglesia. Ang Visita Iglesia ay isang tradisyon ng pagbisita sa 7 simbahan tuwing gabi ng Huwebes Santo matapos ang misa ng huling hapunan upang pagnilayan ng daan ng krus sa harap ng banal na sakramento sa Altar of Repose. Repose, yung temporary altar lang siya. Bakit may temporary altar na iba sa main altar? Kasi nag-consecrate tayo ng communion host, so Blessed Sacrament, para sa misa ng Huwebes Santo, para gamitin natin sa Biyernes Santo kasi walang misa ng Biyernes Santo. Pero nagtitipon tayo at nagdiriwang, tinatanggap pa rin natin ang ating Panginoon. Ayon kay Reverend Father Oliver Yalung, presidente ng University of the Assumption, kabilang sa mga inaalala natin ay ang pagtataksi ni Judas sa huling hapunan, pagdarasal ni Jesus sa hardin ng Gethsemane, paglatigo at hanggang sa kanyang pagkamatay. So, pagharap mo dun sa Altar of Repose, ay yun ang iyong pinagmumuni-munihan. Kumbaga sa isang salita, ito ay isang pakikiramay. Higit sa pag-alala sa krus na dinala ni Kristo, ang pagninilay-nilay sa harap ng naturang altar ay isaanyang anyo ng pakikiramay sa Panginoon. Primarily, kapag nagbisita iglesia ka, ipahiwatig mo lang na nakikiramay ako, Panginoon. Naiintindihan ko po yung pinagdadaanan ninyong sakit at sakit para sa aking mga kasalanan. At ito po ay nagbibigay daan sa akin para humingi ako ng tawad sa inyo at bumalik ako sa landas na inyong gustong ako'y tatahakin po. Paglilinaw pa nito, ang Diyos ang ating binibisita at hindi ang simbahan. Paraan din daw ang Visita Iglesia upang mapabanal o maging holy dahil simbolo rin ito ng naging pakikibahagi sa mga huling sandali ng buhay ni Kristo. At iyan na po ang mga nakalap naming balita ngayong Miyerkules Santo. Pansamantala po muna kaming magpapahinga bilang paggunita sa Semana Santa.
Pero magbabalik po kami sa darating na Lunes, kaya wala po munang MBC TV Network News bukas, Huwebes Santo at sa Biyernes Santo. Ito po si Yuel Reyes. Hindi nyo man po kami mapapanood at mapapakinggan, tuloy-tuloy pa rin ang balitaan natin sa social media platforms ng DZRH News at DZRH TV. Ako po naman si Karen Oyong. Ngayong Semana Santa, sabay-sabay tayong magnilay-nilay at magbalik loob sa ating espiritual na koneksyon. Magkita-kita tayong muli sa Lunes ng Pasko ng Pagkabuhay para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Atid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.